abogado rin, sabihin natin marami tayong naririnig kung kani-kanino. Ano ba talaga ang totoo mga kababayan? Ano ba ang mangyayari diyan sa impeachment trial ni Sara? Alam naman po natin na para sa akin naniniwala ako na ang impeachment trial ay mangyayari at mangyayari po sa 20th Congress. 'Di ba? Sabi ng iba, wala, huli na talaga. Yes, mga kababayan, palagay ko kaya po nila ito pinag-usapan, biglang nagbuhos ng usapin, nagkaroon ng permahan the last day of the session ng 19th Congress dahil ito ay talagang plinano nila. At naniniwala ako, mga kababayan, sa inyong mga sinabi na talagang talo tayo, wala tayong bilang sa 19th Congress. Kaya po ito ay nakaplan or well-planned sa 20th Congress. Not unless kung magkaroon ng special session. Pero, mga kababayan, ano ang mga kaganapan? Halimbawa, option nga ni Sara Duterte, sabi niya na siya po ay mag-resign kung sakasakali. Tanong nyo kahapon sa akin yan, GP, ano bang mangyayari? Tuloy pa rin ba? Makakasuhan pa rin si Sara Duterte kung siya ay mag-resign? Ito, sasagutin mismo ni Congresswoman Jinky Luistro, mga ka-GP Natics. Anyway, kasama na po natin sa ating programa ulit po si Representative Jervel Jinky Luistro, ang isa po sa mga prosecutor ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Good morning po, Kong. Welcome po sa Anong Ganap. Good morning, ma'am. Good morning, and thank you for having me in your program. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Mobile si Nako, thank you, ma'am, for joining us. Apo. Ma'am, siguro una po sa lahat, ano po ang reaksyon ninyo doon sa press con ni VP Sara kahapon? Parang hindi naman po siya nababother na in-impeach po siya ng Kamara. Well, it's up to the Vice President how she appreciates or how she takes the impeachment process, no? In as far as we are concerned, we are focused on our job as prosecutors to represent. Alam niyo si Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan, napansin niyo ba yung ngiti niya? Siyempre hindi siya nagsalita ng hindi maganda kasi very professional yung taong ito, 'di ba? Mga ka-GP Natics, mapapansin mo. Unlike dun sa kabilang partido or sa kabilang side, alam niyo naman puro paninira. Dito simpleng ngiti lang. Maintindihan mo na kung ano ang ibig sabihin ng tao. Pero since si Congresswoman ay very professional, so she answered it professionally. The House of Representatives, and we have started our initial preparation already. Opo. And ma'am, in case lang po na maging part po ng defense team ni VP Sara, yung kanyang tatay na si former President Rodrigo Duterte, are you ready na makipag-harapan kay dating Pangulo? Sa workplace, may... Mga kababayan, grabe naman yan, madalas na sagad. Ma'am Gina 31, shout out. Alam mo si former President, nagkaroon na kami ng encounter during the Quadcom hearing, no? As a matter of fact, mas appreciated ko siya compare sa ibang resource persons. Kasi the former president is very generous in giving information, unlike other resource persons during the time. So I am looking forward that if the former president will be on board as part of the defense team, we will have a more meaningful trial kasama ang atin pong dating presidente. So, mga kababayan, biruin nyo gusto niyang makaharap itong dating presidente na si Digong. Kasi nga naman, sa totoo lang, si Digong, napansin naman natin noon, di ba? Napaka-generous niya. Saan generous? Sa mga sagot, mga kababayan, talagang hindi ka na mahihirapan Sa kanya na lumalabas ngayon lahat ng mga kabulukan nila. Siya na nagsasabi. Pero yung mga kaalyado, ang banggit, mga kababayan, wala. Ano lang yan? Figure of speech? Yan si mapagbiro lang yan? Puro ganun ang sinasabi nila. Pero, mga kababayan, pag
usapang professional, 'di ba? Alam mo naman sa sarili natin na yung mga sinasabi ni Digong, yun ay mga totoo. Dinadaan niya lang minsan sa biro, pero yun na yung pag-amin eh. 'Di ba? Pag alam niyang nako-corner na siya, mga ka-GP Natics, ang gagawin niya, magbibiro. Biglang babanat. Pero biruin niyo ha, siyempre isang lawyer of law, 'di ba? Itong si Congresswoman Jinky Luistro. Mga professor, mga kababayan, professor of the law. Tapos itong si Digong, isang magaling din daw, sabi nila dati, magaling na prosecutor lawyer. Magaling ba talaga? Well, sabi niya, dahil sabi nga ni Digong, pinagmamalaki niya, siya daw po ay magaling magtanim ng ebidensya. Magaling daw din maghabi-habi ng mga intriga. So, paano ngayon yan, mga kababayan? So, ibig bang sabihin dito ni Congresswoman Luistro, gusto ko si Digong makaharap. Gusto kong ilampaso ito mga to. Di ba, hindi man niya sinasabi personal o hindi man niya sinasabi directly na gusto niyang may mapatunayan. Tingin ko wala nang mapapatunayan kay Congresswoman Luistro. Hindi na kailangan. Di ba? Mas magaling talaga siya sa mag-amang Duterte. Pero mga kababayan, talagang masasabi ko po na yung trial na yan, pag nandyan si Digong, talagang kaabang-abang yan. Dahil mapapahiya yung mga Duterte na to kung sino talaga ang tunay na abogado. Diba? Kesa doon sa mga abogago. Oh. Better ma'am na nandun siya, na part siya ng defense? Ma'am Eva Narita. For me, that's okay. But of course, it is all up to the Vice President if she would like to have the former President become part of the defense team. Opo. And sabi rin ma'am ni VP Sara kahapon ay dahil pwede naman daw, hindi siya a-attend. Dahil lalo na baka daw ma-intimidate daw po. I'm guessing kayo, ang mga prosecutor. So, ano pong masasabi niyo doon? And will you... Kababayan? Ano yun? Ang yabang pa rin ni Sara Duterte? Hindi raw siya attend kasi baka ma-intimidate daw etong mga prosecutor. Wow! Ang galing ha! Palusot na naman yan. Diba? Oh, paharapin lang niya yung mga abogado niya. Hindi. She must be there. Pumunta siya para nang sa ganun makita natin yung reaction niya. Hindi yung iaasa niya lahat sa mga abogado niya. Abogado din naman siya, di ba? Oh. You compel her to attend po? It is my humble submission that she's supposed to attend. Just like any impeachment processes that we have witnessed already in the Senate, di ba? The way I see it, the presence of the respondent or the Vice President is necessary during the impeachment trial. How are you preparing, ma'am? You said you're already preparing for the trial. Well, meron na po tayong mga initial discussions about the 7 articles of impeachment, exchanges of ideas about how we're going to present our evidence, discussions on the most solid article of impeachment compared to the less solid, things like that. And we have discussed also the need to have technical staff to assist us in the prosecution process, and even some volunteer lawyers who wish to join the team for the purpose of this prosecution, ma'am. So initial meeting pa lang, no? We had our initial meeting, but certainly marami pa po itong kasunod na pagpupulong in preparation for the prosecution. Po, ma'am, may debate nga ngayon, di ba, na parang may ibang nagsasabi na dapat simulan na agad ng Senado yung impeachment trial. May iba namang nagsasabi na dapat after na ng eleksyon. At meron silang pinagdedebatehan na term doon sa batas, yung forthwith. Forthwith. Ano ba dapat? Different daw yun from immediate. Ano ba po ba ang pagkakaintindi po natin doon sa batas na yun na pagdating po dito sa impeachment trial? Pag may bigating Mang Inasal Family Fiesta, tama po yan, malaking question yan. Pinagtatalunan yung immediate at yung forthwith. Appreciation dyan ay that terminology or the wordings of the constitutional provision should be interpreted in a way of distinguishing the main responsibility of Senate compared with the other responsibilities of Senate, no? Pag sinabi kong other, pwede mo i-consider dito yung impeachment process, which is not part of the legislative
job of the Senate, no? So from our appreciation, ang impeachment process is different from legislative process, in which case kahit hindi on session ang Senate, they can immediately convene as an impeachment court, no? So yung sinasabing forthwith doon sa constitutional provision, it has to be interpreted in line with how you distinguish impeachment process with legislative process. Kapag po legislative, dapat talaga on session ang Senate. Pero if it is not a legislative... So, yun, mga kababayan, yun yung sinasawag nila. 'Di ba yung forthwith, dapat yung sinasabi nila is ongoing, may session. So paano gagawin 'yan, 'di ba? Dahil nga ang pangulo, mga kababayan, binanggit din 'to ng mga ibang analyst na sinasabi dito, kapag halimbawa dahil mayroong mga batas na ongoing na tinatalakay, mga ka-GPnatics, ang mga kongreso na hindi pa natapos, so pwedeng magpatawas ng special session ng pangulo. Not particularly with the impeachment. Tapos since sila ay pinatawag, nagkaroon sila ng special session, then yun na yung magiging way na pwede na rin nilang itackle yung tungkol sa impeachment trial. Work, if it is not part of legislation, then it can be done even when the Senate is on recess. So ibig sabihin, ma'am, kahit na hindi siya na-tackle sa floor bago mag-adjourn, ay pwedeng mag-call? Kasi yun po ang argument ni Senate President Cheese Escudero. Kailangan i-call muna. That is on my understanding that impeachment process is different from a legislative process, in which case pwede po silang mag-convene even when the Senate is on break. How about, ma'am, yung... Sinasabi dito, mga kababayan, yung tawag dito, yung impeachment trial is not part of the legislative process. So ngayon, kung gagawin mo sila, i-combine mo sila, dahil yung impeachment trial, hindi yan mangyayari kapag naka-recess, kapag on break. So therefore, ano ang paraan? Kailangan magkaroon ng ongoing na tawag dito na session, mga kababayan, para magkaroon ng special kailangan magkaroon ng session muna, yung active na session, para magawa po yung impeachment trial. Kasi nga, sabi dito, ulitin ko lang magkaiba po, hiwalay daw ang impeachment trial sa trabaho or function ng legislative. Okay? Ng process. So dahil hiwalay yon, mga kababayan, paano mo naman gagawin ngayon? Ang question is, paano mo gagawin yung impeachment trial kung sila ay naka-recess? So ang kailangan, agpatawag ang presidente ng special session para saan? Not directly to the impeachment trial, but directly to those pending na mga trabaho po ng ating mga mambabatas diyan sa Senado. At kapag may ginagawa na sila na mga pending, mga hindi nila natapos, saka naman ngayon i-insert itong si impeachment trial. Yan po yung sinasabi ni Congresswoman Luistro. Pwede bang ituloy sa 20th Congress kung sakali po na hindi siya matapos agad within the 19th Congress? What do you think of that naman po? Regarding that issue, divided din po on schools of thought, no? May nagsasabi na hindi na pwede, may nagsasabi na pwede pa. But for us, I believe pwede pa kasi unlike Congress, ang Senate po hindi na di-dissolve dahil even after election or during election, mayroon 12 sitting senators. Unlike in Congress, kasi sa Congress po, sabay-sabay po kaming natatapos ng term. So definitely, dissolve ang 19th Congress at papasok ang 20th Congress. Ito pong sa Senado. Here's a point, mga kababayan. Kasi ang sinasabi dito ni Harry Roque at nila Panelo na naririnig ko, hindi daw pwedeng ituloy kapag halimbawa ito ay hindi nasimulan or sabihin natin nasimulan ng 19th Congress at hindi natapos. Meron daw doon sa line article sa Constitution natin na kapag pending, ito ay kailangan ng mag-submit muli ng panibagong impeachment complaint. Ang nakalagay din po sa Constitution natin, dapat kapag may isang existing impeachment complaint at yan ay natalo or hindi natuloy, magkakaroon ng 1-year ban para kasuhan yung isang impeachable official. Pero dito sa kaso na to, dahil nga mga kababayan, hindi naman, sabi ni Congresswoman Luistro, hindi naman na-dissolve ang 19th Congress ng Senado.
Kasi may dosing natitira sa kanila unlike sa amin. Kapag natapos ang 19 Congress, lahat kami wala na, papalitan na lahat. Pero sa kanila, hindi, kasi may dosing natitira. So, pwedeng i-continue. Yun yung kanilang point of view. Even during election, meron seating na 12 senators. So, we do not see any problem or any reason why the 20th Congress, particularly the Senate, cannot continue the impeachment process which was started during the 19th Congress. Apo, Pong, sabi ni Pangulong Marcos, open naman siya na maggawad ng special session kung hihilingin ng Senado. Kayo po ba, niligawan po ba ninyo ang Senado na hilingin sa Pangulo na magbukas ng special session para matalakay na itong impeachment? I think, sir, the fact that we have transmitted already the impeachment complaint to the Senate, it only shows that the position of the House, we want to push for the impeachment trial, no? So, without saying a word or without really necessarily reaching out to the Senate, I believe that the position of the House of Representatives is clear. We are looking forward to proceed to the impeachment trial. Nonetheless, we are submitting to the wisdom, to the expertise of our impeachment court kung anong mas maayos para sa kanila with regards to proceeding to this impeachment trial, whether we do it right away or we do it after the election. And isang scenario din, ma'am, na lumutang is what if Vice President Sara resigns? Itutuloy pa rin po ba yung impeachment trial? Ito yung isang magandang tanong dito, mga kababayan. Talagang idiniin dito ni Congresswoman Luistro na kahit mag-resign si Sara Duterte, talagang pananagutin, sisiguruhin nila na tuloy ang impeachment trial, panagutin at makasuhan itong si Sara Duterte. Siyempre, mga kababayan, kakibat na po dyan kapag nakasuhan, makukulong. Diba? Kapag nakasuhan at nakulong at it involves yung disqualification ng pagtakbo bilang kandidato, bilang politiko, ay kasama doon, hindi na po siya makakatakbo o hindi na po siya pwedeng pumwesto to any post. Okay? Local man yan or national. Sa akin, there are two specific prayers in the impeachment complaint. One is the removal from office, and two is the perpetual disqualification to hold office. No? Okay. Kung magre-resign ang ating Vice Presidente, apparently, the issue of removal from office is already moot and academic dahil Tama. sinong tatanggalin mo kung nag-resign na ang Vice President? Kaya sa point, mga kababayan, tama po yun. Kapag halimbawa, yung impeachment trial is ongoing, 'di ba? Tapos bigla itong nag-resign. Muti na academic, of course, mga kababayan, wala ka nang tatanggalin, wala ka nang i-impeach. So ngayon, doon tayo pupunta sa legal matter. Paano natin siya ngayon kakasuhan? Paano natin siya habulin? Baka sabi ng iba, pwede kasing pwede siyang mag-resign para makatakbo, para hindi maging accountable. Hindi po, mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Congresswoman Luistro. However, with respect to the second prayer, her perpetual disqualification to hold office, no? I think and I believe that we need to continue the impeachment trial and reach a determination of guilt to be able to determine whether or not the penalty of perpetual disqualification will be meted as well. So anong reaction niyo, ma'am, doon sa mga nagsasabi na ang target talaga is to prevent VP Sara from running for president in the 2028 elections dahil pwede pa pala siyang mahabol for perpetual disqualification? Well, everybody is entitled to their own opinion. That's what I can say, no? Basta in as far as the House is concerned, ang atin pong representation dito is anchored on the grounds we raised in the articles of impeachment and the evidence which are already present for the purpose of supporting the same. And kapag ang pinag-usapan po natin, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, these are too serious to consider the perpetual disqualification as significant matter to be resolved as well in the impeachment trial. Kung posible ba mapalitan niyo? Kababayan ko, kawawa naman. Ang mga Duterte, Sara, ano na? Makakatakbo ka pa ba sa 2028? Sana tumakbo ka na ngayon. Kaya lang, tumakbo ka na sa batas. Mag-resign ka na. Mga kababayan, GP, pag nag-resign ba si Sara, gaya ng tanong kahapon, mga kababayan, makakatakas na ba siya?
Ayan, may malinaw na sagot ang ating Congresswoman Luistro. Mga kababayan, pananagutin po siya doon sa kanyang mga kasalanan. Yung kanyang karapatan, i-disqualify din siya, mga kababayan, o yung hahabulin din nila yung perpetual disqualification para hindi na nga po makatakbo at hindi na makapanggulo. Alam natin lahat, 'di ba? Sinabi nga ni Congressman Sandro Marcos, alam naman natin kung sino amo ng mga 'yan, yung mga trolls, mga DDS supporter na 'yan. 'Di ba? Sinasabi ni Kong Sandro Marcos, alam din natin ang capability ng mga Duterte, mga ka-GP Natics kapag sila po ay nakabalik. Pero kahit hindi natin pag-usapan 'yon, kung batas ang pag-uusapan natin, kung batas yung pagpupukusan natin, she must be and she should, mga kababayan, be accountable. 'Di ba? Dapat makulong, dapat makasuhan kasi kapag hindi ay magiging precedents na naman ito ng mga younger generation or younger politician or sabihin natin of those politician na nandyan. Pwede nilang gawin. Si Sara nga hindi nakasuhan eh. 'Di ba? Si Sara nga hindi hinabol. Mga kababayan, kapag ganun ang nangyari, wala na. 'Di ba? Hindi na magtitiwala ang gobyerno o ang tao sa gobyerno. Which is yun ang pinangangalagaan ng ating kasalukuyang administrasyon. 'Di ba? Yung hanay po ninyo ng mga prosecutor after halalan kung halimbawa may iba po sa inyo na hindi manalo sa eleksyon? That is very possible, no? But of course, I am hoping that all of us will win, no? Initially, that's our desire, no? Kasi we are a team and we're beginning to build up our teamwork for the purpose of this prosecution, no? But of course, there's an upcoming election. If some of us will not make it in the 2025 election, certainly the option of the House will be to elect for the replacement of those who will not make it this coming election. Apo, paano natin isisingit, ma'am, itong ang paghahanda natin bilang magiging busy din po kayo sa kampanya? Anong strategy ng grupo natin? Alam mo, isang challenge din yan, ano, mga kababayan. Pero bago natin sabihin yung challenge na yan, yung binabanggit ko nga rito, itong mga mambabatas, lalo na to sa Senado, pinapasahod natin yan. Dire-diretso po yung kanilang sahod, mga ka-GP Ready. Natics. 'Di ba? Kahit po naka-break yung mga yan, pinapasahod natin. Pera natin, tax ng taong bayan. So dapat itong mga ito magtrabaho. Aba, alangan naman, ilang buwan yan? February, March, April, May. Mga kababayan, 4 na buwan. Sasahod sila ng pagkalaki-laki, daang-daang libo kada buwan, mga ka-GP Natics. Tapos, itong mga to, ang aatupagin lang nila, yung kampanya. Diba dapat, ang gawin nila, habang sila ay nangangampanya, dapat may sapat or enough time to do their job, to do their duty. Because that is their constitutional mandate. Kaya nga dapat mag-initiative ang Pangulo natin na magpatawag talaga ng special session para yung mga batas, yung mga pending na batas dyan sa Senado ay maasikaso ng mga walang hiyang mga senador na to. At kapag habang inaasikaso yung mga pending na batas na yan na hinihingi ng Pangulo natin, then saka i-insert yung para pag-usapan, itackle etong usapin ng impeachment trial dito kay Sara Duterte, mga ka-GP Natics. Should assign 1 day every week, no, for the prosecution preparation, and then the rest of the days of the week will be dedicated for our campaign. And I hope the people of our district will be appreciative enough to understand that our occasional absence, should I say, in our district is because of a constitutional duty that we really have to face. Ito pong aming gagawin na ito ay serbisyo para sa bayan. Ito po'y mandato ng konstitusyon. Kailanman hindi namin pwedeng talikuran. Tama. So I am Yan ang tunay na public servant. Hindi yung public servant ka, hindi, recess na namin eh. Kailangan naming mag-break. We need a break. Pucha, break nyo 4 na buwan. Aasikasuhin nyo lang yung kampanya ninyo. Samantalang yung sumasahod kayo at pwedeng you can actually use your salary
mga kababayan, para dyan sa kampanya nyo na ibinibigay, pinapasahod ng taong bayan. Diba, mahiya naman kayo mga senador, mga julol. Diba? Kakapal na mukha ninyo, gayahin ninyo ito. Oh. Kahit na sabihin natin campaign period, maglalaan sila ng kanilang sapat na oras para asikasuhin, mamipyar yung kanilang trabaho. Diba? Hindi yung nagpapalaki lang ng bayag. Hindi kagaya nito nila Bato de la Rosa, nila Robin Padilla. Sabi pa nga ni Bato kapag kami nanalo ulit, kapag kami nanalo ni Jimmy Bondoc, gagawin naming batas, itaas ang sahod ng Senado at Kongreso. Kahiya naman kayo. Diba, 4 na buwan magpapahinga kayo, papalaki lang kayo ng betlog. Tapos papataas kayo ng sahod. Diba? Yung pangkaraniwang mga mamamayan nga, hirap na hirap kayo. Diyan nyo lang gustong gumawa ng milagro. Ano, gagawin yung bangko? Yang Senado? Anak ng tinapa. Diba? Ay-haya kayo, mga buwisit. Hoping and praying na ito po ay maunawaan ng ating mga kababayan from our district, and I hope this will not be taken against the prosecution team kung sakaling mababawasan ng aming panahon para sa kampanya sa darating na eleksyon. Magkakaroon din po ba ng private prosecutors, ma'am, aside from you guys po, from the House? Yes, there are volunteer lawyers from the private firms already, no? Some are solo practitioners to join the prosecution team, and we are welcoming these intentions of the private prosecutors. So yes, it will be a combination and a consolidated effort of the public prosecutor and the private prosecutor. Opo. So ilan ang target, ma'am, for the prosecution That we team? have not finalized yet, no? Sabi ko nga, kaka-initial Ibig meeting. sabihin, mga kababayan, they are well prepared. Kasi it is a combination, it is a collaboration of the private and yung mga tao ng House of Representatives, di ba? So, kumbaga, talagang pinaghahandaan nila. Sabi ni Sara Duterte, di pa namin pinag-uusapan niya, pero nagmi-meeting na sila. Di ba? Hindi pa rin pinag-uusapan, pero nagmi-meeting na sila. Ito si Congresswoman Luistro, talagang palagay ko naman, dahil sila yung iniharap, sila yung naging representante dyan para maging prosecutor, tiwala ang kanilang mga colleagues sa kanila na kaya nilang gampanan at kaya po nilang ipagtanggol yung mga ebidensya na mayroon sila to impeach Sara Duterte. Pa lang namin, but definitely we'll be able to determine that as we go along the way. Opo. Ma'am, ano lang din po siguro ang assurance na hindi magagamit for pangangampanya itong impeachment trial dahil syempre, kung matuloy ay you will be on national TV, mapapanood, ganyan. Baka may mga nag-iisip lang din po na this is for siguro leverage din ng mga prosecutors na tumatakbo rin po sa midterm elections. Yeah, kami naman po ay district representatives, no? So if there are issues that we will be using this exposure in the media for the purpose of the campaign, siguro isang consequence yun, no? Pero ang amin pong distrito is limited to a number of municipalities only. Like for myself, 6 na bayan lang po ang district ko sa Batangas, no? So as to whether this will have an impact in our respective district, I hope it will have, no? Kasi wala naman po akong nakikitang anything wrong if my kababayan will appreciate it, will take it positively, na nakikita nila yung congresswoman nila, who is also a candidate for 2025 election, part of the prosecution team, no? It all depends on the people who will be watching us during the impeachment trial. Basta as far as we are concerned, this is a constitutional duty na kailangan naming gawin, and we are willing to face, of course, amid the campaign that we really have to do for the purpose of the coming election. Actually, mga kababayan, di ba naalala nyo yung kwento ni Congresswoman Luistro? I do believe na talagang yung mga kababayan nila dyan, di ba? Ako, pinanganak po ako sa Batangas, mismo sa Mabini. Talagang etong mga ito, nasaksihan nila yung nangyari dito sa asawa ni Congresswoman Luistro. Kaya nga po biglang-bigla siya ang tumakbo bilang representante ng 2nd District ng Batangas. Style ni Digong po yung ginawa sa asawa. Tinaniman po ng peking kinasuhan ng peking kaso. Like yun nga, yung rape, mga kababayan. At ito po ay pinadala sa ibang lugar. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi na itinago niya na pinagkakalat ng mga DDS. Pero again, kasama naman po sa batas
na kapag alam mo na yung asawa mo ay wala naman talagang kasalanan, that's why she just utilize all the sabihin natin all the resources na meron siya. Yung utak, hindi pera ha, para patunayan yung kung meron bang sapat o tama ba yung sinasabi na ito ay talaga ng rape. Pero alam naman natin, napatunayan na talagang gawa-gawa lang. Kaya mga kababayan, yung mga tao doon, naniniwala ako talaga na buo-buo, buo talaga sila. Ang dami talaga. Masasabi kong landslide po ang Luistro, mga kababayan, kaysa doon sa kalaban nila doon, yung si Abu Sayyaf. Oh. Oh. 'Di ba? Sabi nila ni A, soon to be Senator Congresswoman Luistro. Again, mga kababayan, tinanong na namin yan if ever ba, halimbawa, Kong Luistro, pwede ka bang tumakbo sa pagiging sa pagiging senador or maging isang senadora? Sabi niya, mga kababayan, marami pa akong promise, marami pa akong dapat tuparin at tapusin sa distrito namin. Ano yon? Yung pagpapaayos pa ng mga kalsada. Kasi marami dyan mga ka-jeepinatics na talagang hindi po napupuntahan ng mga motor. Diba? Talagang ipinapaayos pa niya. Pag natapos ko lahat to, siguro pag natapos yung third term ko, sabi niya gano'n, kung papalarin, saka lang ako tatakbo sa Senado. Pag tapos na yung termino ko. Pero, sabi niya gano'n, if ever nabigyan ka ng special, tawag dito, special na hahawakan sa gobyerno, ano yung mga gusto mong hawakan? Yung talagang aalis ka sa pagiging